nasa 14,000 Move It rider ang nanganganib mawalan ng trabaho. Pinatitigil kasi ng LTFRB ang operasyon ng ride-hailing app sa ilang lugar. Alamin kung bakit sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Matapos maglabas ang LTFRB ng kautusan laban sa motorcycle taxi player na Move It, nanindigan ng kumpanya na sumunod ito sa mga guideline na inilabas ng Technical Working Group o TWG ng ahensya at ng LTO. Sa ilalim ng order, pinapatigil ang operasyon ng Move It sa Cebu at Cagayan de Oro at babawasan ang rider allocation sa Metro Manila. Ang dahilan, lumagpas sumano ang Move It sa rider cap na naset ng TWG. Since maging bahagi kami ng Move It last August of 2022, nagbase kami dun sa MC Taxi Guidelines na nakasaad noong November 24, 2020, which was all players will have an allocation of 15,000 riders each. Magsusumite ang Move It ng motion for reconsideration at sinabing bukas sila sa dialogo sa gobyerno. Open kami for dialogue with them, sa mga kinauukulan, at nang sa ganon, mabigyan po natin ng solusyon, agarang solusyon ito. Ang gusto lang ho namin talaga rito ay magkaroon ng pagkakapantay-pantay na pagtrato sa lahat ng MC taxi players at masigurado na magpapatuloy ang buhay ng aming mga riders. Ayon sa Move It, aabot sa 14,000 na mga rider ang mawawalan ng hanap buhay dahil sa kautusan. 8,000 dito sa Metro Manila at tig 3,000 sa Cebu at CDO. Pero ayon sa player, hindi nila pababayaan ang mga ito. Hininga ng BNC Mobility ng reaksyon ng DOTR hinggil sa issue pero wala pa itong tugon. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.